So hello, what's up mga sangka? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? At ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, itong pagkapahiya na naman ng mga DDS po dahil po sa mga matitinding pasabog ng mga senador kagaya po ni Chis Escudero. Nako mga sangkay, magtatago po sa ilalim ng lamesa ang mga DDS kapag napanood po itong ating vlog. Well, pag-usapan po natin ito, but anyway, before tayo magsimula, subscribe po yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.4 million subscribers na at road to 2 million subscribers. So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at nais nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang guys ay isubscribe yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? So, eto na guys. Pag-usapan po natin ito. Matitinding usapin ito ngayon mga sangkay na tatalakayin natin patungkol po sa national budget ng Pilipinas na patuloy po na ginagawa ng chismis nitong mga DDS, mga anti-Marcos, at nagbabanta pa po ng impeachment complaint. Alam nyo guys, itong impeachment laban kay PBBM, matagal po itong niluluto, no? Kaya nga lang bumaliktad mga sangkay, napunta sa kanila, imbis kay Pangulong Bongbong Marcos, kasi ang plano, ilaglag si PBBM para po tuloy-tuloy ang ligaya nitong mga DDS. Kasi mga ano sila mga sangkay, masyado po silang sakim sa kapangyarihan na gusto nila forever sila nasa pwesto. Hindi naman pwedeng ganun yun. Nasa bansa po tayo na malaya pong makakatakbo lahat ng mga politicians, mga sangkay, at may termino lamang na binibilang na hindi po pwedeng forever sila lamang doon ang namumuno. Hindi po ganun mga sangkay ang sistema. Bagamat pangit po ang sistema ng Pilipinas pagdating po sa politika mga sangkay, pero kahit papano ayaw at hindi po pinapayagan ng konstitusyon na may manatili doon forever, kagaya po ng ibang mga bansa, mga sangkay na may mga diktador, di ba? So, ngayon, guys, eto na ang nangyari. Patungkol po sa ini-issue nila na BICAM. Dahil nga napahiya sila mga sangkay ng husto nung nagpalabas po ng walang katotohanan na issue, itong mga DDS na may mga blanco daw po ang pinasa kay PBBM, pinirmahan daw po ni PBBM doon sa GAA, yung final na, pumirma daw po si PBBM ng may mga blanco. Ang kaso, makikita po sa website, walang blanco doon. Pero doon po sa BICAM report, okay, yung wala pang final doon mga sangkay Bagamat ang ini-issue nila may mga perma, pero ang malinaw pa rin doon, wala pa rin pong final mga sangkay. So ang ibig sabihin, magkakaalaman kung ano ba talaga, kung saan mapupunta yung budget, may blanco ba talaga, doon mismo sa pepermahan na ng Pangulo sa palasyo. At yun nga po mga sangkay ang kanyang pinirmahan. May nakalagay na po, walang mga blanco doon. So dito na naman, muli po silang pinahiya ni Chis Escudero. Ito, panoorin natin ang balita. Mali at kasinungalingan, yan ang buwelta ni Senate President Chis Escudero. Mali at kasinungalingan. Doon pa lang mga sangkay, alam nyo nang iiyak dito yung mga anti-Marcos. At alam nyo naman mga sangkay kung sino-sino ang mga anti-Marcos na yan Sa mga nagpapakalat na may mga blanco sa pinirmang 2025 national budget. Maggaya na lang daw ng kaso mga kumukwestiyon para magkaalaman. Magkaso na lang para magkaalaman. Sige, mag-file kayo na ng kaso para magkaalaman, sabi po ni Chis Escudero. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng pag-question sa 2025 national budget, may banat si Senate President Chis Escudero kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungap na nagsiwalat na may mga blanco o manong halaga sa Bicameral Conference Committee report. Ito na. Sa lahat ng mga DDS dyan, makinig kayong mabuti para maintindihan nyo ng gusto. Pakinggan nyo. Okay lang naman yan. Mapahiya kayo, di kagaya ng dating gawi, mga sangkay, bulag-bulagan pa rin. Ganun lang. Hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam
niyan patakaran at wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Paglilinaw ni Escudero, hindi ang enrolled bill ang kumakalat na may mga blankong items. Hindi yan ang kopyang isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh, ayan ha, malinaw na malinaw. Hindi yon ang kopyang isinumite. Mga bulok mag-isip talaga itong mga, ewan ko ba, mga sangkay. May ma-issue na lang no? Kasi wala na. Wala silang magawa ngayon. Masyado pong suportado si PBBM ng lahat ng mga opisyal dahil nakikita naman po nila na maayos yung ginagawa. Na pinirmahan niya. Kaya ang tanong ni Escudero, ano ang kini-question ni Ungab? Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. Naku po. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Iba naman ang nakita ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. 14 na blanco raw ang nakita niya sa pagbusisi sa niratipikahang kopya ng BICAM report sa 2025 national budget. 8 raw sa mga blankong ito ay sa ilalim ng opisina ng kalihim ng Department of Agriculture. May Doon nga, di ba? Doon nga talaga yun, mga dalawa sangkay. rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Isa sa Philippine Coconut Authority, isa sa National Irrigation Administration, at 2 sa Unprogrammed Appropriations. Very disappointing to know na Alam niyo, taong-taong to mga sangkay. Itong grupo nila, talagang ano yan makatutol block. Lahat na lamang po mga sangkay, ayaw po nilang suportahan pagdating po sa gobyerno. So natural mga sangkay na may sasabihin po siya. Anti-Marcos nga yan, kaya nga ito sila rin po mga sangkay ang nagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga po hindi po natin kumbaga masyadong matabang tayo mga sangkay sa mga galawan ng mga to Kasi alam po natin kung ano po talaga, kung sino po itong mga to. totoo na yung BICAM report na nakarating sa mga mababatas na niratify ng House at ng Senate ay may mga blank. Giit ni Manuel, importante May mga blank talaga yun. Nandun pa yun Binubusisi pa nila mga sangkay. Kaya nga lang, ang question pa rin nila doon, bakit daw may mga pirma? Pero ang punto pa rin kasi dito, nakarating sa Pangulo ng Pilipinas na kumpleto na po ang budget na nakalagay po doon. Yung numero, wala pong blanco. ting malaman kung sino ang naglagay ng halaga sa mga blankong ito. Sa batas sa falsification of legislative documents, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at multang hindi bababa sa 1.2 million pesos ang gagawa nito nang walang pahintulot. Panawagan din ni Manuel sa mga kapwa kongresista na miyembro ng BICAM magsalita na. Ayon naman kay dating Senator Ping Lacson, dapat mabusisi ito ng maigi. Kung ang enrolled bill daw ay iba sa ratified BICAM report, ang Kamara raw na in charge sa pag-imprenta ang dapat magpaliwanag. Ganyan daw ang nangyari noong 2019 na maraming na-veto sa budget nang madiskubre na may mga maanumalyang pinasok sa printed enrolled bill na wala naman sa ratified BICAM report. Hanggang ngayon, wala pa ring pahayag ang nagbitiw na chairman. Yung si mga sangkay, nangyari din pala to. Tingnan nyo, Ayan. Ito malala, mga sangkay. May anomaly talaga. Looks like a repeat of the 2019 GAA when former President Duterte vetoed 95.3 billion. Dahil nga po, mga sangkay, meron daw pong mali. Diba? Ganon din naman po ang ginawa ni PBBM sa ibang mga budget po doon. Nakita niya, hindi pwede to. Ibalik natin to. Kailangan natin na ayusin to. Diba, mga sangkay? So, yun yung kumbaga, dapat makaintindihan ng mga DDS, hindi lang naman pala sa panahon ni PBBM nangyari to. Maging sa panahon po ni PRRD. Ngayon, mga sangkay, eto si Grace po. Matindi yung mga banat na ito. Nanindigan si Senadora Grace Poe na chairman ng Senate Finance Committee na kompleto at walang mali sa naging proseso ng pagpasa sa 2025 national budget. Makinig sa mga nag-i-issue dyan. Sa kabila yan ng mga ipinakitang BICAM report ng ilang mambabatas kung saan may blanco ang ilang pahina. At nakatutok si Joseph Moro. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. You see, mga sangkay, ayan po andyan si Grace po. So, malabo po yan na maduga ng kung sino-sino po dyan, mga sangkay.
Marami po sila dyan, oh. Ano, ibig sabihin, andyan sila Villanueva, sila Villar. Ibig sabihin pa, nagnakawan tong mga sangkay. Abay, pambihira. Matitinding mga ano yan. Matitinding mga pagkatao yan, mga sangkay. Kung may mali dyan, dapat hindi sila pipirma at hindi po sila susunod, mga sangkay. Si Po pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Oh, Sa nako, mga sangkay. Basag na naman dito yung mga DDS. kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang na sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang Bicameral Conference Committee report may mga blankong probisyon. In terms of stages, from BICAM report na blank and then enrolled bill with figures, sinong gumawa nun? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante doon sa BICAM. Correct. Wala namang blanco doon and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco doon sa na-enroll bill namin. Si Marikina Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siyang tanongin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah? Bakit tayo sagutin? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po sa... Na-explain na lahat. Ha? Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. But ang issue is the BICAM. May mga kopya ng BICAM report na Okay. Para mas malinaw mga sangkay, eto, pakinggan po natin yung mga pahayag ni Senator Cheese Escudero. Namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Kaya, sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan ko. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang. Di ba, na lahat ng sinabi niya ito totoo na hindi ko pinapansin sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Gigil na gigil po sa Senator Cheese Escudero eh. Kasi nungalingan yun at hindi totoo yun. Nako. At kung blanco man yung nasa GAA, makinig. hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Correct. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Mismo. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun, i-consider ang error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko, sa panig at party namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 session days, tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang patas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinatutuon na namin ng pansin. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo dahil Ito na. Chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na Bicameral Conference Committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o Bicameral Conference Committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon,
yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Correct. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, Ayan na. ang masusunod ay ang GAA. Ganun lang kalinaw yon mga sangkay. Kung may pagkakaiba, hindi pwedeng yung BICAM yung masusunod. Kundi yung GAA, kasi yun po yung nasa final eh. Kumbaga sa final na yon, sa project, yung BICAM, yun pa lang yung draft, no? Yun pa yung ginagawa pa, hindi pa tapos. Hindi pa yung final. Let's say mga sangkay, nailagay na sa table. Kaya nga lang, mukhang may kulang pa. Hindi po yun yung kikilalanin, kundi yung naisubmit na kumpletos rekados na. So dito pa lang mga sangkay malinaw na ginagawan lamang po nila ito ng issue para ilaglag po si Pangulong Bongbong Marcos. Pero mga sangkay, alam po natin na hindi po sila magtatagumpay. Malabo po yan. Well, kamusta po ngayon ang mga DDS? Andun po sila sa linya ng BICAM. Yun lamang po yung kanilang tinututukan mga sangkay. Bakit? Yun po yung kumpas sa kanilang lahat. Ito ang gawin nyo. Huwag na tayong pumunta sa GAA. Punta lang tayo. Dito lang tayo sa stick. Mag-stick tayo sa BICAM. Chismis nila. Baka nga mga sangkay, gawa-gawa lamang po nila yung report na yun eh. Kasi mismo si Chis Escudero, di ba, nagtataka? Kasi, ang alam niya, pumirma siya daw eh. Pero bakit dun? Wala daw siyang pirma, mga sangkay. Di ba? Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.